po sa bawat isa. Amen. Tunay nga po na malamig na ang panahon, no? Lalo na paggabi. Alam na ramdam ng spirit of Christmas. Amen. So, tunay nga po, no, na ang kapanganakan ng ating Panginoon ay isang milagro. Amen. It was a miracle for all mankind. Amen. And truly, no, na yung kapanganakan niya, it's not through natural way, no? It's through supernatural way because it was from the virgin birth. Amen. Hallelujah. At yung milagrong yon, amen, ay we are living in that miracle already. Amen. Hallelujah. So tunay nga no na it is indeed a good news. Amen. Yung pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. So talagang wala na pong dahilan, no? Wala na po tayong dahilan. Amen. Para mag-worry, malungkot. Amen. Yes, totoo po 'yun, no? May kanya-kanya po tayong kinahaharap sa ating mga buhay. Amen. And that's true. Amen. Pero there is more than that. Amen. Which is the one that we have accepted, which is Jesus Christ. Amen. So there is more than that. Amen. Totoo yung mga yon, pero merong mas higit na katotohanan. At yung ang pagtanggap natin sa ating Panginoon, and He is now living in us. Amen. At tunay nga, amen, para sa mga mananampalataya, He's already reigning. Hallelujah. Amen. That's why we have the power. Amen. We have the power na hindi tanggapin yung mga hindi plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So, alam ko po, kaya naririto tayo because we experience, no, yung love, yung grace, yung blessings ni Lord, yung peace ni Lord. Amen. Yung provision niya. Amen. Anumang pagsubok ng buhay, alam ko, nararanasan din natin yung biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. That's why every day of our lives, amen, despite of what we see in our naked eye, it's still indeed a celebration. Amen. Because of our risen King. Hallelujah. No? He is now reigning in our hearts sa mga buhay po natin. And we are so blessed kasi it is free to share it. Amen. To the people around us, in our workplaces, amen, in our family, amen, in our group of friends, amen. So talagang we are so blessed that we continually knowing this truth. And I believe, no, each one of us, no, God is dwelling in us. And I believe every day of our lives, He has revelation. Amen. As we read His Word, as we meditate His Word, as we dwell in His presence. Amen. Alam ko na hindi madamot ang Panginoon, bagkus binigay na niya lahat para sa atin. Amen. Ang dami nga pong sa social media ngayon, no, na kumakalat na we are really undeserving. Amen. Na wala siyang deserve dun sa lahat ng naranasan niya. But then again, amen, hindi siya nagdalawang isip para gawin yon para sa ating lahat. That's how great the love of our Lord is. Amen. So, knowing that God loves you, amen, the King of Kings and the Lord of Lords died for you. Ano pa yung rason, amen, para hindi tayo magpuri sa Kanya, hindi tayo magpasalamat sa Kanya? All glory belongs to Him. Amen. That's our Lord. Amen. That's how loving our Lord is. Amen. And I believe, no, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, He is already reigning in us, in our lives, in our family, no? At talagang victory is here. Amen. Kaya nga every Sunday or every day of our lives, we declare na tagumpay na tayo. Amen. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ that no one can reverse. Amen. Hindi na po marireverse yon. It is already here. Amen. So, that's how blessed we are. Hallelujah. And indeed, that's a celebration for our lives. Amen. At alam ko po, ilang araw na lang, Pasko na. Amen. That we, all around the world, no, talagang sineselebrate yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pero tayo po, no, we know kung ano yung totoong meaning, no, ng Christmas. Amen. And Christmas, it's not just on December 25 for us. It's every day for us.
Hallelujah. So talagang all glory belongs to our Lord, no, na talagang ang puso natin ay puno ng pasasalamat. Amen. Na kung ano, despite na nakikita ng mata natin, nararamdaman ng physical natin, talagang we feel in our spirit that abundance, no? Na abundance yung meron tayo sa mga buhay natin. Amen. So, today, no, let's all stand and give our best praise and worship to our Lord. Hallelujah. Because He deserves it. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Come on, let's celebrate for God who reigns. Are you ready, CFSM? Come on, clap your hands for God. He reigns, He rules the world. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance in it. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, light and sense is your love. Come on, sing it again. Our God reigns, give our praise unto your name again. All around the world will sing it again. Our God reigns, turn our dead hearts out to live again. All around the world will come on, sing around the world. Around the world, join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, light and sense is your love. Come on, sing it again. Our God reigns, lift our praise unto your name again. All around the world will sing it again. Our God reigns, turn our dead hearts out to beat again. All around the world will every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin. Come on, every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin, let it begin. You know what, church? Dance parties are not limited during Christmas time or sa December 25 lang. So if I were you, right now, can we dance for the Lord and jump in 1, 2, 3, oh! Come on, celebrate! Oh, God reigns! Oh, oh, oh. Come on, sing with me. Sing, oh, oh, oh. Sing it again. Our God reigns. Lift our praise unto your name again. All around the world will sing it again. Our God reigns. We turn our dead hearts out to beat again. All around the world will Oh, hallelujah. Let us continue the celebration. His reason, hallelujah, forever glorified. His reason,
forever glorified. Come on. Reason, He's reason. King Jesus is alive. Hallelujah. 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 Wait, where are you now? You've been overpowered. That where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Reason is reason, forever glorified. Yes, Jesus. Reason is reason. King Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Reason is reason, forever glorified. Reason is reason. King Jesus is reason is reason, forever glorified. Reason is reason. King Jesus, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power of our God is an awesome God. Come on, our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power of our God is an awesome God. The same power that crushed the enemy. The same power, same power, same power lives in me. Same power that crushed the enemy. The same power lives in me. Reason is reason, forever glorified. Reason is reason, King Jesus.
of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. And I'm no longer slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer slave to fear. I am a child of From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again to your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father, and I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let's sing this. Let us sing our freedom. Whoa, You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Come on, declare, everybody.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, a child of God. Yes, I am a child of God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sumigaw ng tagumpay ang mga anak ng Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Ang sarap pakinggan, Lord God, na kami inyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Ginawa mong maganda aming kalalagayan sa inyong harapan. Anak na kung saan, kung anong meron kayo na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan. Upang kami magkaroon ng authority. Lord, lahat ay pinagkaloob mo sa amin. You did it all for us. Kaya, Panginoon, sa buhay namin, meron kaming boldness and assurance, Father God, na harapin ang bawat araw. Wala kaming takot na harapin ang bawat bukas. Dahil, Panginoon, ipinadama mo ang iyong perfect love. Ipinadama mo sa amin ang iyong pag-ibig na walang kondisyon. Una kang nagmahal, makasalanan pa kami. Ngayon pa kaya na kami inyong mga anak na, O Diyos. Oh, hallelujah. We have the assurance, Lord God. Lord, nakatitiyak kami sa magandang kalagayan namin, O Lord. Dahil ito ang ginawa mo sa amin. Binigyan mo kami ng bagong pagkatao, lilinis mo kami, pinatawad mo kami, O Diyos. Ginawa mo kaming matuwid, banal sa inyong harapan. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Salamat dahil kayo po ang aming kapanatagan. Salamat dahil kayo po ang aming kapahingahan. Salamat, Panginoon. Dahil, Lord God, tunay nga, O Lord, sa aming pagtitiwala sa inyong mga ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, panatag kami, O Diyos, dahil may ginawa ka na para sa amin, Lord God. Tinapos mo na. Linupig mo na ang aming kaaway. Lord, wala na kaming halalahanin pa. Wala na kaming kakatakutin pa. Dahil, Panginoon, we have now, Lord God, your power. Nasa amin ang iyong kapangyarihan to destroy the deception of Satan in our life. Binigay mo ang iyong biyaya para kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat. Maraming pong salamat. Kaya sa buhay po namin, we will shout, Lord God, that we are your children. Masasabi namin, O Lord God, that I am a child of God. Lord, salamat sa inyong pananahan. Nananahan ka sa buhay namin, Lord God. Kaya nakatitiyak kami ng tagumpay dahil si Kristo ang tagumpay ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. You split
Yan. Good morning po sa aking mga kapatid. Have a great morning po. Ayan. So isang napaka masaya, maaliwalas, no? Masayang umaga po sa ating lahat. Tunay nga katulad ng ating inawit, we are no longer a slave of fear nor guilt. Lalo na po sa ating pakikibahagi sa pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Tunay nga kung saan before, ano po ang ating motivation, no? Pagka tayo ay nagkaloob, naroon ang confidence na mayroong tayong tatanggapin na blessing, no? Kaya nga, ang mindsetting natin nun, the more you give, the more you receive, no? Pero hindi na po yan ang ating mind and heart setting ngayon, sapagkat nagkakaroon na po tayo ng mas malalim na pagkaunawa kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, no? So, kung ano na ang ibinigay niya sa atin. Yan na po, no? Kaya nga, yan na po yung ating motivation. Yan na po yung ating heart setting. Yan na rin po yung ating mind setting. Na kung saan makikibahagi tayo sa gawain ng pagkakaloob, no? Sa gawain ng sapagkat kilala na po natin ang ating Panginoon. Alam na po natin kung ano ang ginawa niya sa atin. Kung kaya, meron na po tayo ngayong confidence sa lahat ng ating mga actions. Sa umagang ito, tayo po ay magkakaloob na may 3 K. Kapanatagan, kagalakan, at katagumpayan. Sapagkat na kompleto tayo dahil meron tayong Diyos na kompleto na ang ibinigay sa atin, no? So ngayon po, pasalamatan po natin muli ang ating Panginoon sa Kanyang ginawa sa ating mga buhay, sa katagumpayan na patuloy po nating nararanasan. Tayo po ay yumuko. Dakilang Diyos, tunay nga po, Diyos, di sapat ang aming mga pananalita, ang aming mga words upang purihin ka, upang pasalamatan ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Tunay nga na nakilala ka po namin. Ito po ang isang pinakamagandang nangyari sa aming mga buhay. Ang nakilala namin kung sino ang Diyos, kung sino ang tunay na Diyos na nagpala, na nagmahal, na laging tapat sa kanyang mga pangako. Ang nagmahal ng walang katumbas, walang kondisyon na sino man hindi maibibigay nito sa amin, kundi tanging kayo, O Diyos, na aming Diyos na nagmahal ng una sa lahat sa amin. Kaya salamat, nakikilala po namin kayo sa pamamagitan ng inyong salita. Kaya we are no longer a slave of fear, Panginoon, lalo na sa pagkakaloob, O Diyos, sapagkat alam namin kung sino kami, kung anong mayroon kami. We are your children. At doon, Panginoon, sigurado kami na lahat ng bagay ay matagumpay sa aming buhay. Pagkat may Diyos kami na nagmahal, patuloy na nagmamahal, at higit sa lahat, O Diyos, laging tapat na kailanman hindi na ibibigay ng mundong ito. Ano pa nga ba, Panginoon, ang aming iisipin? Ano pa nga ba ang aming gagawin? Ito lamang ay ang kilalanin ka namin. Patuloy na maghari sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na magdadrive ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kikilalanin namin sapagkat alam namin walang kalugihan ang nasa inyo. Lahat ay may tagumpay sapagkat kayo ay tagumpay namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat po. Mayroon na kaming kapanatagan, mayroon na kaming kagalakan, at higit sa lahat, may katagumpayan pagkat, Panginoon, kayo ay nasa amin. Magkakaloob kami ng mayroong 3 K sa aming mga puso. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam po namin na ang lahat ng gagawin mo, O Diyos, sa aming mga buhay ay magiging matagumpay sapagkat kayo ang aming tagumpay. Salamat po sa pagkakataon na makikibahagi kami sa gawain ng pagkakaloob sa inyong gawain. Salamat sa opportunity, Panginoon. Salamat sa mga binigay mong trabaho, negosyo, lahat ng tinatangkilik namin ngayon. Ang kalakasan ng kagalakan, O Diyos, ay galing sa inyo at ito ay kinikilala namin. Salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Again po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Nagagalak po kami na makita namin kayo this morning. And so wala po tayong bagong dalo, pero we have few announcements here. So on December 24, yun po yung Christmas Eve celebration po natin. So dito rin po, this coming Wednesday. And yung time po natin is 4:45 p.m. po siya, okay? And then the following week po, which is our New Year's Eve. So same time po, 4:45, dito din po. Alright, so don't forget, hallelujah. And then we have our CFSM Youth Ministry Youth Christmas Party. So praise and worship games. That'll be on December 28, 2025 after Sunday service. So lahat po ng youth natin, after po ng Sunday celebration on December 28, please stay po, okay? So magpaalam na po kayo sa mga magulang nyo na hindi kayo sasabay uuwi, okay? You stay for your Christmas party. And we have a reminder, giving of our monthly pledges every third Sunday of the month. Alright, so every third Sunday po ng the month yung pagbibigay po natin ng ating mga pledges. Amen? So, hallelujah, wala na po. Alright, that's all po. Let's all stand and welcome our brothers and Sing it sisters. again. All of the race, lift our praise unto your name again. All around the world will sing. Sing it again. All God raise, turn our dead hearts out to beat again. All around the world will sing. Sing it again. All God raise, lift our praise unto your name again. All around the world will sing. Sing it again. All God raise, turn our dead hearts out to beat again. All around the world will sing. Sing it again. All God raise, lift our praise unto your name again. All around the world will sing. Okay. Magandang umaga po. May papagpugayan. Amen. Tsaka pugayan. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay nga po na for such a time as this. So ito nga po ang time, ang oras na binili ni Diyos sa atin. At alam ko na we will enjoy the Word of God. We will enjoy the master plan of God and in His master plan in our lives. You know? Ma-enjoy po natin sa ating mga buhay. So let's continue. Next slide, please. Okay, the fullness time. So yung fullness of time, behold, the King has come. Ang Diyos, ang King ay dumating na at sa magitan ng ating Panginoon. So the coming Son of God. So ang Son of God ay tunay nga po si our Lord Jesus Christ. So part 3 po, last part ng ating message patungkol sa coming of the Son of Man. So tinan po natin ang ating topic. So ay ang ating mga teksto. Introduction muna. Next slide please. Why study end time today? Bakit na kailangan pag-aralan ang huling kapanahunan? Number 1, replace fear with hope. Para maalis po yung mapalitan ng fear natin. Kahit tayo po ay puno ng takot. Isa rito, yung pong patungkol sa manangyari na malapit ng gunang mundo, malapit ng dumating ang Panginoon. Kaya nga po, pag-aralan natin yan. Ang end time, pinag-aralan natin, ang next year, ating paputuloy. Pasaron po, ang anumang katakot ay mapalitan ng pag-asa. Puro tayong pag-asa, puro tayong magandang
panahon sa ating mga buhay, dahil ang Panginoon ang siya ng nag-ahari sa mundo ito. Number 2, to understand fulfilled prophecy. Para maunawaan natin ang mga naganap na propesya. At alam niyo, ang propesya na sinasabi sa Old Testament, patungkol kay Jesus Cristo, patungkol sa kanyang gagawin, pagbalik muli, ay doon nga pong karamihan dito ay na-fulfilled na, naganap na. Ako sana'y ang paniniwala natin na yan, ang hindi pa naganap ay yung pagmuli pa pabalik at ang bagong langit at bagong lupa. Yan po ang ating paniniwala. Pero dati, paniniwala natin na ang mga tribulation, great, no? Ang mga nakatala sa chapter 24 ng Matthew, ay mangyayari pa lang. Kaya maraming mga tao takot. Ay nagwar na, nalilundol na, ang moon ay nag-red na, ang araw ay nag-blackout na, solar eclipse. Ay na. Magsisira. So, ang tao ay away siya. At ang awareness niya ay fear. Hindi hope, hindi love. Takot siya sa nangyari. Takot siya sa pamilya. Takot siya sa problema. Takot siya sa kawalan. Takot siya sa patas. Walang pababa. Puro patas. So, talagang tao po ay ganun po. Dahil hindi naiintindihan, ang mga propesya ay tapos na. Karamihan. And then, why we study end times? By that period ng huli ka panahon? Dahil po, sa magitan niyan, ay patuloy na lumalalim ang ating pangunawa, pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Napakaganda, napakaiwaga, pero ito po ay paliwanag, na pinipaliwanag ng salita ang kanyang may wagang plano sa kanyang mga anak. Kaya you will deeply love the Word of God. You deeply, malalim, na hindi lamang paano mo siya nalaman ngayon, kundi patuloy na ikaw ay nagmamahal, nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Hindi yung monotonous lang, kundi the more you study and time, the more you deeply trust and love the Word of God in your life. And then, number 4, to live mabuhay na may kumpiyansa na tayo ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Kristo. In this world, sa mundo ito. Ang pagkakaroon natin last Sunday, reigning with Christ. God is reigning today. Hindi ang diablo. All authority and power, heaven and earth, ay binigay kay Kristo. Wala nang authority ang diablo. Kaya we are now confident. Tayo may kumpiyansa, mayroong kumpiyansa sa ating mga puso, sa ating mga buhay, that Christ, God is reigning in your family, in your job, in your everyday life. God is with you. And God is in control because you want to be controlled by God. Kaya kapatid, you are confident. You are not doubting. You are not doubting. Nakusan ang diablo ay nandiyan problema, nandiyan kasama. Hindi po. Nandiyan ang pagpala, nandiyan ang biyaya, nandiyan ang kakaisan. Kaisan sa ating pamilya. Hindi pala, tapos na tayo. Nandiyan po. And not only that, Christ reigning, but we are reigning with Him. Kasama tayo namumuno. Hindi namumuno ang Panginoon ng Diyos sa mundo, kundi siya nagmumuno sa heavenly, sa mga langit na bagay, sa kalangit na lugar. Heavenly. So we bless and blood. Hindi na nakipag-away sa laman. Hindi asawa mo ang kalaban mo, hindi anak mo, ang patikas sa ulo. Hindi po sila. Sila yung mahal ng Diyos. Hindi po ang kaibigan mo, hindi po yung katrabaho mo. Hindi po sila, kundi Espiritu. And you are reigning with Christ. Christ already
already defeated the heavenly realms of the Spirit. Tinalo ni Jesus ang lahat ng anumang namamayari, mga bad spirit, masamang espiritu, at ikaw ay kasama doon. Kasama nag-rule, kasama nag-reign. Kaya kapatid, hindi po kalaban yan. Hindi po kalaban ng prera, hindi kalaban ng problema. Ang kalaban mo ay kaisipang negatibo sa iyong buhay. Na puro negative, puro wars ang nakikita natin. That's why, when you study end times, we confident, tayo kumpiyansa sa ating mabuhay, who we are in Christ. Kaya sabi ng Revelation 1:6, sa Revelation kasi natuturuan, mga churches, nakikita natin sa Revelation 1, churches, ay mga binanggit doon, in-encourage ni John, because they are under persecution. They are under poverty, under control of people who are in power. Kontrolado ng ang mga makapangyarihan, kontrolado ng ang ekonomiya ng mga makapangyarihan. But John encouraged them, I made you now as king and priest. Ginago ko kayo ngayong hari at mga pari. Ano bisa? You are now reigning now, today, to you. That's why a revelation, hindi po yan past, kundi present yan. Ang past, ang future lang po doon, ang revelation, hindi po future lang, kundi yan po ay nangyari na. At tayo kaya tayo ginawang hari at priest. Ibig sabihin nun, tayo ngayon ay hari kasama ni Kristo. Hindi nagari riyan sa trabaho, hindi nagari riyan sa pamilya, kundi hari tayo sa anumang masamang impluensya ni Satanas sa mundo to. Because Satan is already defeated. Kaya lang mo na mamayan si Satan kasi pininiwalaan pa siya. Kaya yun ang nangyayari. And we are now priests. Wala nang sacerdote. Nag-represent sa Diyos at sa Israel. Nag-represent sa Diyos at sa tao. We are now priests. Why? Because we have now access with God through Christ. We have now access with God through sa magitan natin pa Kristo. We have now a peaceful relationship with God because of Christ. Kapatid, you are now priests. You can 24/7, every minute, every seconds. Meron pang pagkatapos ng seconds, anong ibig lang? Di ba, yung bago seconds? Ganun po. We are priests. Ang priest noon, siya lamang po, may access. Siya yung nakapunta sa kabalagbalan ng templo. Ikaw ngayon sa kabalagbalan ng Diyos. Dahil si Kristo ay siyang sumasayo, tinanggap po sa iyong buhay. That you are now king and priest. You are reigning with Christ. Sabi nga Revelation 14:24, sabi, nabagit po yung last Sunday, ako saan, may binigyan tayo ng hatol. Sige, basahin mo lang, Madam Noy. Okay, Revelation 20 verse 4. Pagkatapos, may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Next. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yes, so tayo binigyan ng karapatan humatol. We have now the right to judge. Why? Because Christ already judged heavenly. That's why you can judge pwede mo atulan ang mga negatibo sa isip mo, sa puso mo, negatibo na isip mo sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo,
negatibo, pwede mong isaotay. You have the power, authority na binigay sa atin, Panginoon. Whatever things that hindi ito kalaban ng Diyos, hindi po ito liwanag, kundi kadiliman, rebuke it. Authority by the Word of God. Sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya by meditating the Word of God, then you are rebuking. You submit to God and resist Him in your life. Kaya kapatid, yan po, binigyan tayo. At tayo po ay hindi sumamba sa mga limaw. No? At tayo po ay hindi napatak. Di po tayo ay, dahil sa papayag, yung verse, dahil sa papayag ng Kristo, ng kanyang salita, tayo napugutan ng ulo. Kasi hindi tayo tumanggap ng imahe dito. Limaw, di tayo sumamba sa kanya, at di tayo napatatak sa noo o sa may. Ibig sabihin niya na, ito po yung mga simbolo lang. Hindi po yung totoo, naliliterar. Meron si sisik, meron chips na nagawa, meron si ganitong showbiz, meron siya, liligay sa kanya. Kaya nga po mga tao ay paranoid sa nangyayari. Hindi po yan literal, kundi po yan simbolo lamang na kung saan, kapag hindi ka sumamba sa limaw, hindi ka sumamba sa Roman Empire. Dahil ang Roman Empire, kinikilalang Diyos. Hindi si kilala Panginoon. Hindi ka kumilala. Kaya sabi ni Pablo, if you confess that Jesus Christ is Lord, then you will receive. Yan po isang rebellion sa Romans. Because you are now confessing Jesus Christ. Hindi po kinoconfess ang Roman Empire. Kaya po yun, sa kanilang pangaral, sa kanilang pagtestimony kasi pupukutan sa ulo at hindi sila patak sa noot ng kanang kamay. Yan po ibig sabihin yung pagsabit nila sa Roman Empire, hindi sila gumawa, kundi ginawa lang sa Panginoon. Kaya po sila pinagutan ulo, and we are now dead. Ano nangyari sa atin spiritually? Tayo pinamatay nga. Bago na, binuhay tayo muli. We have a new life. Resurrected. Oh, hello? So we are now dead in the nature of sin. Napugutan tayong ulo that we are now alive with Christ. Tayo ngayon bagong buhay na. Resurrected. Kung paano si Kristo namatay, ganun tayo namatay. Kung paano si Kristo nabuhay ulit, ganun tayo nabuhay ulit. Yan po sinasabi ng Romans. Yung sinasabi ng Corinthians. Yun po, Galatians pala, at saka Ephesians. Yun po sinasabi. Nung namatay, kasama ka namatay. Nung sa'yo nabuhay, kasama ka nabuhay muli. Ay ikaw ngayon, ay namatay na. At ikaw ngayon ay buhay na dahil kay Kristo. Kaya kasama mo siyang namamayani, namumuna sa mundo to. Reading, and 1,000 is a symbol. It's a long period of time. Mula noon, hanggang ngayon, ay nag-ahari si Kristo at ang tao ay nag-ahari na tumawag kay Kristo sa iyong buhay. Yun po ay hindi po literal na 1,000. Yun po ay simbolo lamang. Amen? Amen? Sabihin natin, tagumpay. Ayan. Tagumpay, sinisikaw natin dahil si Kristo ang isang tagumpay natin sa ating buhay. Kaya, tagumpay na siya sa lahat, kailangan natin paniwalaan. Ayan. Okay? Next slide, please. Yan po. Instead of expecting decline, darkness, and defeat. Hindi po, ito yung na-expect ng tao. Wars. Yung po decline, wars. Ang inisip na lagi, kadilima sa buhay, problema, kahirapan, at defeat, yung pagkatalo. Kaya lumalapit siya sa Panginoon dahil sa katao, dahil sa wars na nakikita niya. Hindi the love, hindi faith. We are coming to Him with fear. Kaya sabi ng awitan, you are no longer a slave of fear. You come with God because He loves you. He cares for you.
Not because that you are in fear. Parang ginagamit natin kumisa ng Diyos. Kaya tayo manalangin, kaya ka mag-pray dahil may sakit takot ka sa sakit. Not because God already healed you. Or God has already overcome everything in your life. That's why you come to Him with confidence that He loves you, He cares for you. He will not leave you or forsake you. Kaya ka lumalapit sa Kanya sa iyong buhay. Dahil takot ka sa wala kang pera, takot ka sa kahirapan, takot ka sa defeated ka. Ito ay talunin. Di po. You are confident to live a new life that you have lived with because you are now redeemed. Amen? Tayo nabubuhay dahil tayo litas na sa lahat ng bagay sa ating mabuhay. Kapatid, you are victorious in your life. You are not a victim. You are not a slave of fear. You are victorious. We are victorious. Tayo tagumpay. Hallelujah. We should expect kingdom growth. We must expect gospel success. We must expect Christ's victory. Alam niyo, ang dapat natin expect. Yung po natin panahon sa buhay, hope, hindi fear, hindi decline, hindi darkness, kundi hindi tipid. Kundi nakita natin ang magandang karya ng Diyos kailanman, hindi tumuwasak, hindi kailanman, dito giba, it is established. Siya makatatag. Hindi siya kailanman giba. Ang gospel ng Panginoon ay success sa mundo ito. Huwag mong isipin na defeated ang gospel. No. Gospel is success in His Word. Hindi na natin alam ang lahat ng nangyayari sa buong mundo patungkol sa gospel. Pero mga kapatid, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga Muslim, mga Kristiyano, ay pinapatay, lalo lumalaganap ang gospel na Panginoon. Hindi ito binubukas ng media, hindi binubukas ng anumang mga medium. Puro bad news ang panarinig natin. But the gospel of God is success. Success is war, victorious. Kaya kapatid, ang anong mga opposition, the plan of God cannot stop. Listen, ang mga opposition, hindi may mapipigilan ang plano ng Diyos. Ano mo mga kaguluhan, trouble, hindi kailanman madidipit ng purpose ng Panginoon. Amen? Hindi kailanman madidipit, hindi kailanman matatalo ang lalo ng Panginoon. Kahit ano mga kaguluhan nangyari sa mundo. Amen po ba? Hallelujah. At alam niyo, ano ang pong mga difficulties? Ano ito difficulties? Kahirapan. Hindi kailanman madidelay ang pangako ng Diyos. Ano mo nangyayari sa atin? Ano nangyayari sa mundo? Pahirap, patak. Alam niyo kapatid, hindi kailanman madidelay ang mga promises, ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Sa buhay ng mga tao sa mundo ito. Kaya labang didelay, dahil pininiwalanan ang Diablo ay patuloy pa rin naghari. Ang kailangan patuloy pa rin. No. Patuloy mong itanim sa iyong puso. Patuloy mong bigyan ng maganda pa na ang puso mo sa pagitan ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Excited ako. Pagitan ng salita ng Panginoon, you will see ng Panginoon ay hindi madidelay sa kanyang mga pangako sa iyong buhay. Hindi ka lang ma-stop, hindi mapipigilan ang anumang plano niya at anumang kanyang layunin sa mundo ito, sa buhay mo, sa bawat isa. Amen? Hallelujah, palakpan natin pa naman. Hallelujah. 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 God is alive and God is alive in us, in me. Amen. Let's read now Matthew 24. Ay tama? Revelation pa lang. So, Revelation pa lang. 1-3. Yeah. Okay, Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito
kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Yan. So, ang ating pinag-aaral ay yung studies and tense. Why you study and tense? Kaya, ang sino mang nagbabasa ng kapahayagan, Revelation, ay tunay na siya'y papalad. At mga tutupad na niniwala sa ito, sila yung papalad. At ang lahat ng ito, nakasulat dito, ay malapit na mangyari. Ano ibig sabihin nun? Ang Revelation kasi, ay nasulat po siya bago 70 AD, bago destruction of the Jerusalem. Ating pag-aralan ngayon. So bago mangyari yun, naisulat po yung Revelation. Kaya yung pong malapit na itong mangyari, ay nung po yung first century. Ang first century, ay ibig sabihin, yun po yung year 001, 002. Ngayon po tayo ay 21st century. 21st century. Hello? Andiyan pa tayo? Ibig sabihin ng 21st century, 2025. Next year, ano tayo? 2026. Yun po yung 21st century. Kaya nung sinulat ang Revelation, sinasabi ng Panginoon, malapit na itong mayari. Ang mga iba po, naniniwala sila na ito ay sa panahon natin. Napatagal na nangyari. Ang dami ng taon na naglilipas. Yun pa yung bago, yun pa yung malapit na mangyari. Ngayon pa lang, at kumisan nung 18th century, binasa ang Revelation. Marami yung mangyari. Tapos, 19th century. Marami yung mangyari. Kailan mangyari? Hindi alam. Ang mga ibang dating paniniwala natin. So, yun po yung explanation na yung gap, meron pong gap. Kapatid, ang sinasabi ng Revelation na mangyari ay yung pong destruction of the old covenant. Yun po yung kaya sinasabi niya, 1 Corinthians 10:11, these are last days. Yung po last days. 1 Corinthians 10:11, sinasabi siya, Acts 2:17, 18, these are the last days. I pour out my spirit. Ano sinasabi sa James 5:8, ito ang aling araw. Ang sinasabi sa 1 Peter 4:7, ito yung uling araw. To the last of the ages. 1 Peter 4:17, this the last days. Revelation 1:1, ganun din. Kaya lahat mga last days sa New Testament, last age, yung po patungkol sa destruction of the old covenant, of the Jerusalem, of the temple. Pagkawasak. Ito po, kapag problema natin, mga sinusulatan ni Pablo, sinusulatan ni Peter, sinusulatan ni John, the beloved, ay mga tao noon, salang pakapanahon, hindi po tayo sinusulatan ngayon. Halimbawa, nakatagawa sulat, nakatagawa text. Mangyari, ang sinasabi sa iyo, mangyari ito, sabi ng text sa iyo, bukas, darating ko dyan, mangyari. So, ibig sabihin niya, di mo, kailan bukas? Ganun ba yung text? Hindi. Ang text sinabi, mangyari ito bukas. So, bukas, expected mo, mangyari na sa'yo darating. Hindi yung bakante. So, hello, nandiyan po kaya? Naintindihan niyo? So, pag binasa mong Bible, meron silang pinutukuyan, meron silang audience, meron silang sinusulatan. Sa panahon nila, hindi yung panahon natin. Hindi sila sumusulat sa panahon natin. Sumusulat sila sa panahon nila. Nakuha nyo. Pero naman, meron pong application sa ating mabuhay sa panahon natin. Nakikita natin sa Bible kung sino ang Panginoon at kung ano sa katapat, kung saan nagmamahal sa kanyang mga anak. Yung po yung mensahe ng Biblia. Mensahe ng Biblia is God is love. It's a love letter.
Yun po ang mensahe ng Biblia. Amen? Hindi po distraction, hindi fear. Hindi kawalan, kundi kasagana, pag-asa, pagpala, biyaya. Yan po ang mensahe ng Biblia. Walang takot, walang pagparusa, kundi hallelujah. Andiyan pa tayo. Hello, nandiyan pa tayo. Seryoso kayo nakikinig. So, salamat naman, seryoso kayo. Sige, next slide. Yun po ang ating ngayong topic. Yeah. Okay, Matthew 24:15 to 34. Kasunod po ito nung aking pinreads nung una. Verse 16, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Nabasa ba yung verse 15? Importante yon. Lahat. 15. Lahat tatay, basahin mo. Di ba ko bigyan? Basa? 15. Nag-start ako ng 16 eh. May 15 ba? Okay, wala. Wala. Meron Sige, basahin natin ulit mamaya. Okay, Meron verse yan. 20. Idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa mga panahong yon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan, upang malinlang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon. At kung may magsabing nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. May kasabihan na kung saan may bangkay, doon naguumpukan ang mga buwitre. Pagkatapos ng mga araw na iyon, ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay papadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganon din naman kapag nakikita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Yes. Okay. Bisa natin konti. Oras pala. Sige. Next slide. Next slide. So, yun po, yung verse 15, yung abomination of desolation. Ang verse 15 po, ay doon po nabanggit si Daniel. So, verse 15 ng chapter 24. So, mamaya, pagkitakin natin yan. So, sabi niya, verse 16, flee to the mountain. Pag nakita niyo yung mga sundalo, ay nasa palibutan ng Jerusalem, sa templo, yun po yung desolation.
You was run. Kay run. Basahin ko yung verse 15. O siya. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyo na nasa loob na ito ng templo, yun po yung sa verse 16, ayan. Okay, Ayan pala. ibalik- Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa Kaya, kabundukan. So, pumakas ka sa bundok. Flee! So, alam mo, ito yung problema. Ito yung problema ito. So, kung panahon natin ito, kailangan galing ka sa Judea. Kasi sa members, ikaw na nasa Judea. Walis ka. Punta ka ng bundok. Anong bundok to? Rayat pa? Bundok Ararat? Bundok Apo? Anong bundok to? Yan po kasi sinulat para sa mga Hudyo. Sila ipunta ng bundok ng Petra. Noon ay pinag-aaralan ko na pag naiwan ka sa rapture, punta ka ng Petra. Punta ka ng bundok ng Israel. Pasa ka nung malikas ka. Alam nyo, meron nakausap. Kailangan po namin sila. Binibenta na lahat ang ariyan nila. Pasa ka nung, pag sila naiwan, pupunta ka ng Israel. Paano yung walang pera? Paano yung walang pera? Kaya po, ang Matthew 24, hindi po naisulat pa sa atin. Naisulat yan pa sa mga Hudyo. Okay? So, next slide please. Yes. 17. Isa pa. Huwag mong i-delay. So, bumalik sa bahay. And don't turn back. If you turn back, walang balik. Nung kasabukit ka, walang balik. No? So, paano yung wala sa bukid? Walang bukid. Halimbawa sa Singapore, wala nang bukid doon. Paano sila? Balik. Wala, paano sila? Anong kalalaban dito sa kanila? Kawa, mga napapasuso, may anak, no? Mangyari to. So, hindi po sa atin. Ito yung para sa kanila. Okay. Next slide. So, malayan ka na kapag umalis ka, huwag maging talamig. Huwag maging talamig. O ang Sabat. Alam pa kayo ng jacket dito makapal. Meron kang hitek. Tapos may jacket ka na makapal na winter. O, winter pa tayo? Hindi. Ay init ka eh. Nakablower tayo. So, paano sa atin yan? Paano sa buong mundo ito? Kasi sinasabi ng karamihan na ito'y nangyayari sa buong mundo. Paano yung walang winter? O, paano sila? Kaya po ito, hindi po pa sa mundo nangyari. Sa Israel lang nangyari. Sa kanila lang. No? Kaya po, wala tayong Sabat dito. May Sabat nila ay Sabado. Tayo naman linggo. Halimbawa, sabi natin, linggo. Alis sila, Sabado, ako, talinggo. Tayo madadamay sa tribulation. Kaya po, kapatid, maganda ng pag-aralan ito para sa po, maliwanagan kung gaano kalinaw ang biyaya, ang plano ng Diyos sa tao. Kaya po, makikita ito, ang verse ito, ang chapter ito, ay para sa Israel na isulat ni Matthew. Kaya, kung ating babasahin ang bakal ng Matthew, isinulat ito para sa mga Hudyo. Pero, ito may mensahe sa atin. Nakita natin, ang Panginoon, kanyang iningatan ang mga tao na naniwala sa Kanya. Kaya sabi niya, flee. Kayo malis. Naniniwala sila sa balita ng Diyos na mayroong Romano, papata, mag-uwas sa Diyos. Kaya, kayo lumayas na dyan. Huwag kayong babalik sa bahay. Naniwala sila, kaya po sila iningatan ng Diyos at hindi sila damay sa kahirapan, dakilang kahirapan na nangyari sa Israel. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Ang pagiging niya ay lagi nasa atin. Amen? Okay? Great tribulation.
So, yun po yung dakilang kabigatihan. Okay? Ito'y shortan niya. Baikli niya ang panghihirap para sa ito, di sila gano'ng maghirap. Kaya napakadakilang Panginoon, kahit sila'y masama, kahit sila'y dininiwala, pero ang Panginoon, i-concern pa rin sa tao. No, concern pa rin sa tao. Kaya namatay siya para sa lahat, hindi para lang sa atin. And the Son of God, verse 13, pag-aralan natin yan, yun po yung ating part 2 ng ating coming of the Son of Man. So yun po, ang coming of the Son of Man ay pataas. Papunta siya sa Ama. Hindi po yung pabalik. Kasi karamihan ng sinasabi na ito ay yung balik ni Kristo sa mundo. Hindi po, pataas siya. Ipaglalatan, at ito ay paliwanag si Daniel chapter 7, verse 13, verse 14. Kaya ito'y pataas. At yung pong coming of the Son of Man, ay yung pong judgment niya sa Israel, sa Old Covenant, pagwasak niya sa Old Covenant. At nahawa po yung mga Hudyo doon sa judgment, sa pag-offer nila sa templo. And this generation, kaya po ito pong bagay pa, isa pa. Verse 34, sabi ng Panginoon, kayo, mga Hudyo, mga alagad ko, maniniwala sa akin, ang mangyayari lahat ng ito ay hindi mawala ang relasyon nito. Ang di nakita ang lahat ng nangyayari ito. Tabag-alatan niya. This generation, yan po yung nasabi sa Matthew 12:40, verse 40, verse 41, that this generation, ang mga relasyon nito ay masama. Yung 3:33, kayong mga relasyon nito, kayong relasyon. Sabi naman ako sa mga Pharisees, kayo masama, para kayong viper, para kayong serpent. Kayong mga relasyon nito, wherein ang Ninive, 12:40, Matthew, ang Ninive nagsisi, nung tumating si Jonah, meron higit tumating si Jonah, ay ako yun. Pero di ka niniwala. Kaya ang relasyon nito ay maranasan lang ang katulan ng mundo ito, ng Jerusalem. Kaya kinakausap ng Panginoon ay yung mga nasa relasyon, hindi yung relasyon natin. Andiyan tayo, hello? Kinakausap niya, ang relasyon natin, hindi yung relasyon natin, kundi ang relasyon niya, makalagad. Lahat ng iyan, mangyayari, makikita ng mga tao ito. Okay? Hello? Ang Panginoon, nung siya nasa Sanhedrin, bago makita nyo, kasi di sumagot si Jesus. Kundi, sabi na, no? Matthew 25, Matthew 16, nasa harap siya ng mga pinuno, ng mga religious. Makikita nyo, ang anak ng Diyos ay papailan lang. Ang relasyon to, na siya'y babalik sa kanyang ama. Yun po. So, kailangan mismo ang mga tao. Kaya nga, ang relasyon to, ang relasyon, tuloy nga po, na ito ay magkita na lahat ang yun, hindi po sa relasyon natin. Amen? Amen? Amen. Kasi, kung yung sinasabi, Panginoon, ano siya, liar siya. Nag-mislead siya. Siya sinungaling. Kaya mga atis komisyon, hindi totoo si Kristo. Bakit? Kasi ito yung verse ito, kumisa ginagamit nila. Sinasabi ng Panginoon, no? Ang relasyon nito, hindi mawala. Makita na lahat, wala na ang relasyon to. Kasi mga ilan, sinasabi, na mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang Matthew 34. Sinasabi pa lang, ang relasyon nito, kayo, nangalagad ko, makita nyo ang lahat ito, bago mamatay. Kaya conflict po. Kaya po niniwala tayo, ang Matthew 24 ay nangyari na sa panahon nila. Hindi sa panahon natin. Amen? Prapo natin po, no?
Okay. So, sa verse 15 na 24, ay nabagit si Daniel. Si Daniel po, ang pinanggalingan po ng Matthew 24. Kaya basahin natin ang Daniel chapter 9, verse 22 hanggang 27. Apat na raan at 70 taon ang itinakda ng Diyos sa banal na lungsod at sa mga kababayan mo para tigilan nila ang pagrerebelde sa Diyos, para mapatawad ang kanilang kasalanan, para mapairal ng Diyos ang walang hanggang katuwiran, para matupad ang pangitain at propesiya, at para maihandog na muli ang templo sa Diyos. Dapat mong malaman at maintindihan na mula sa panahong iniutos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas muna ang 49 na taon. At sa loob ng 434 na taon ay muling itatayo ang Jerusalem na may mga plaza at tanggulan. Magiging magulo sa panahong yon. Pagkatapos ng 434 na taon, papatayin ang pinunong hinirang ng Diyos at walang tutulong sa Kanya. Darating ang isang hari at sisirain ng mga tauhan niya ang bayan at ang templo, at ayon sa itinakda ng Diyos, ang pagwasak at digmaan ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Ang katapusan ay darating na parang baha. Verse 27, ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Amen. Sige. Tuloy nga po. Balik tayo. English. Wala pong English siya? English. English. Okay, babasahin po natin sa English para mas malinaw po yung nakasaad sa salita ng Diyos. Medyo mayroong pong malayo sa Tagalog. Okay, 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, until the end of the war desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. Yes, okay. Bibalik tayo sa Tagalog, verse 24. Okay? So, ilabagi po yan ni Matthew. Ito ay galing sa kay Propeta Daniel. So, kapag hindi binalikan si Propeta Daniel, that is a prophet, it is a major prophecy books. Isa po si Daniel na nagpropasay. Si Ezekiel, si Isaiah, mga minor prophets. Kapag hindi binalikan, hindi mo maintindihan ang Matthew 24. Kaya, pinabagin natin, ang Biblia, ang mga talata, ay papaliwala niya ang kanyang sarili. Okay? Ang kanyang sarili, the Bible interprets itself. So, yun yung ginawa ni Matthew. Hindi po kakakalang ang mga sinulot sa New Testament. Lahat ito ay alos galing sa Ulumon. Kaya po, maliwanag na Bible ay nagpapaliwanag sa isa. Hindi mo pwedeng paliwanag sa sarili mong kaalaman ang Biblia.
Marami nag-quote ng Bible, pero pinapaniwala nila, sariling kartaniluan. Hindi po ganoon ang Bible. Kundi ang Bible, kailangan maintindihan, at tulong ng Espiritu, o sa tulong ng mga leader natin, ayun po, mapapalinaw ang pag-ibig, biyaya ng Panginoon sa mga tao. So yung pong Mother Land po, 77 weeks. Yun po yung 70 weeks na napapasay ni Daniel. Na si Daniel naman ay galing niya kay Jeremiah. Kaya pakita natin sa Jeremiah 29 verse 10, sabi ng Panginoon, babalik ko kayo, kay babalik muli sa inyong lugar. Dahil sila po na-exile from Israel to Babylon. Sila napunta sila sa pamahalan ng Babylon. Napunta sa lugar ng Babylonia. At yan po si Daniel, Besak, Abednego. So Daniel po, binabasa niya ang laklak ng Jeremiah. At napunta siya doon sa 39:10 that God will restore Jerusalem, restore Israel. Yung pong 70 year, kay Jeremiah, year siya, no? Di siya week. 70 year. Ayun po, ay malapit nang mangyari. Kaya, for I know the plans, verse 11, but I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Kaya, yun po yung revelation ni Daniel. Kaya, kanyang pinapasay, na malapit na dumating. Pero, ang sabi ni Angel Gabriel kay Daniel, hindi, sabi niya, hindi pa mangyari. Nagtataka si Daniel. Hindi pa mangyari. Kasi po, itong dahilan. Kaya po na-delay. Kasi po, ang physical exile, yung pong mawala sila sa poder ng Babylonia, hindi po yun ang pinaka-dahilan ng Diyos kung bakit sila alis sa poder ng Babylonia. Kundi, hindi lamang yun, physical, kundi higit sa lahat, ay sila po'y mapalaya sa kasalanan at sila'y mapalaya sa pag-rebelde sa lang kasunduan sa Diyos. Kaya nagkaroon ng extend. Kaya iba na yung kay Daniel, ito 70 week na. Naging 49 years na. Pero kay Jeremiah, 49 years. Pero kay Daniel, naging 490 years. 490 years na. Sabi po yung 70 week, 70 week, 70 week, 78, ano? 70 weeks, pero yung last part ay 70th week. 78 week. Kaya yun po sinabi din ni Panginoon kay Peter. Kasi sabi ni Peter, Matthew 18:21, sabi ni Peter, ang isang tao ba ay patatawarin na 7 times? Pero sabi ng Panginoon, sa Matthew 18:22, sabi niya, no, hindi ko sinabing 7 times, kundi 77 times. Naintindihan ni Peter yun. Peter, naintindihan niya kasi yun po yung propesya ni Daniel. They understand each other. Kaya sa Bible, nagkakaunawa sila. Mga ibang mga lingwahe ngayon, iba yung nauna natin, sa mga lingwahe nila. Kaya espero sila nagkakaunawaan. OTD. Anong OTD mo? No, hindi ko alam yun. OTD. Ano yung OTD? Ano yung OTD? Di ko alam yung OTD? Outfit for the day. Ano? On the way na. On the way na ba? OTD? Outfit of the day. Tapos sa text na, OTW. Ano yung OTW? On the way na pala. Naliligo pala. On the way na, Naliligo pala, On the way. Naliligo pala. Di maintindihan. Pero sila nakaintindihan. Mga Gen Z.
Alam nyo, ganun po, Panginoon. Ganun po ang Bible. Nagkakaintindihan sila. Alam ni Peter, kung paano si Jesus ay kanyang binigyan palugit ang mga Hudyo na magsisi, mabalik loob sa kanya. Yun po siya nasabi din niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Naghintay Panginoon. Kaya di po agad dumating ang judgment. Dahil inintay niya na sila yung mabalik loob sa kanya. Yun po sinasabi ng 2 Peter chapter 9. Chapter 3 verse 9. Kaya po napaliwanag sila yung nagkakaunawa at ito rin maunawatan pamagitan ng kabuuan ng Biblia. Andiyan pa tayo, kabuuan ng Biblia. Kaya po, napakalaga na mag-aaral natin. At ang pinag-aaral natin ito, hindi po ordinary. Para tayo nag-aaral sa Bible School. Hindi po ordinary ang ating pag-aaral. Kundi, pag-aaral natin ang magandang plano, lanin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, anong mangyari sa 70th week? Anong mangyari? Patigilan lang ang pagre-rebelde. Yung pong pagre-rebelde ng mga Hudyo. Patitigilin dahil sa kay Kristo. Patawad ang kasalanan. Dahil magkaroon ng reconciliation. Magkaroon sila ng reconciliation with God. Ang tao. Sila. No? Yun po yung atonement. Because of sin. Iradatin. Kasalanan, tatapusin. Ano po yung sabihin na? Kaya tayo po, ang mensahe sa atin, tinapos na si Kristo kasalanan. Hindi na po issue kasalanan sa Diyos dahil meron nagbayad sa kasalanan. Kaya huwag nating isipin pa, kasalanan na mamamayani. Hindi po, na mamamayani dito ay si Kristo. Hindi kasalanan, hindi yung Diablo. Amen? Hello? Oh. So, yun po. So, ang righteousness, ang katuwiran, ay ipapaila sa walang hanggan. That's why we are righteous. Ang sino mga tumanggap kay Kristo, they are righteous forever. Wala na pong pwedeng gumiba na ikaw hindi magiging righteous. Hindi dahil sa gumawa ka ng buti kaya righteous, kundi dahil sa ginawa ni Kristo kaya ka righteous. That's why righteousness will be everlasting. Oh, kaya ikaw everlasting righteous unless you denounce it. Kaya kapatid, tunay na kasalanan ay walang hanggan na sa mundo. At ang propesya ay tapos na. Ginawa na ng Panginoon lahat ng bagay. Sealed up na ang lahat ng propesya at ang paghahandog ng muli ang templo. Ang bagong templo, ikaw na. Ang bagong templo, ang bagong hari, only one, ay Jesus Christ. Yun po sa English. Amen? So siya na. Hindi na po yung structure. Hindi po yung mga templo sa Jerusalem. Kung mga tao noon, ninanalangin, kapag wala sa Jerusalem, kailangan sila punta doon sa bali, magdireksyon sila, panalangin nila doon sa Jerusalem. Kaya kapatid, sabi ng Matthew 4:24, you must worship God, Spirit and truth. Wala na pong templo, kundi Panginoon, ay sumasaka lahat ng sa atin. We are not temple. Yan po yung accomplishment ng 70th week. So, shortcut na tayo. Sige, ito na diagram. Yeah. Malino ba? Sige, diagram. Shortcut tayo. Huwag na natin balik yung mga verse. So, po yung pong verse na ito, ayun po yung start ng 70th weeks ni Daniel. Doon nag-start, nung nag-rebuild sila ng templo. From Babylon, nag-rebuild sila ng templo. Balik sila. Diba na kay Ezra, si Nehemiah, si Haggai. So, wasak ng templo. Doon po nag-start ang 70th week. At 7 years po yun. 7 years. So, 7 years, nangyari po yun na itinayo ang templo, na hindi yung 7 years, Ezra. Nakita nyo? Si Ezra, Nehemiah. Nakita nyo? Hello? Malabo ata. Nakita nyo? Diyon, nakita mo? Okay. Patatak kamay, nakakita.
Yeah, siya. Bandang baba po, Yeah. left. Siya, lang stick dyan, stick. Stick. Pwedeng stick. Yung pagsablayan, may kaligon niya. So, pagsablayan mo yan. Kahit anong stick. Para, yan. Okay. Salamat, Madam Noy, ating director, principal sa ating YBN. Okay, salamat. Yung po yung 7 years. So, meron tayong 70 week. So, nabawasan ng 7 weeks. Okay? So, meron pang natitirang, natitira pa? Ilan pa? 63. Okay? So yung pong, pagkatapos ng 7 years, ay meron pong natitirang 62 weeks. Nakita nyo? Yung kulay pink. Okay? 62 weeks. So, doon dumating ang Panginoon na siya nabaptize. That is 27 BC. Balik tayo. 27 BC, anointing of Jesus Christ, Jordan River. Yan, okay. Salamat. Okay, yan. Jordan River. Yan, Jordan River, yan. Yun po yung nangyari. After 2 weeks, ay yun po, dumating si Kristo, na-anoint siya sa Jordan River. So lahat po, 7 years, plus 62 years, 7 years, plus 630 years. Okay? So, ilan yun? 483 years. That's 69 weeks. 69 weeks yun. No? 7 plus 62, pilan niya? 7 plus 62, pilan siya? 69. Oh, sige, calculator. Wala, di na maisip, no? Puro calculator na yan. Yung 69 years po, 69 weeks is equivalent to 483 years. Yes, yeah. So Yeah. may natitira pa pong 7 years. Yeah. Meron pa natitirang 7 years. Okay? Pero yung sasabi ko lang, yung pong 7 years, 7 weeks, plus 62 weeks is 69, right? Tama? Yes, Oh, 69. Apita, 69. From building of Jerusalem, building of the new temple, going to the baptism, that is 69 weeks. That is 483. Oh. Okay. Tama. So, kaya balikan natin muli ito sa ating mga YouTube. So, yun po sinabi. So, yun po, after ng kanyang baptism, ay meron po isang 1 week na natitira. Hello? Okay? Sabi, 69 po yun, no? 69, yung nangyari sa building of Jerusalem hanggang sa baptism, dati 69. 69 weeks yan. Pero meron po pong isa. Sabi ng ilan, sa verse 26, ayun po yung future yun. Future. Ito yung panahon natin. No? Ito yung 21st century. Tagal na po nun. Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa, last time. Sa trabaho, nag-aaral. Bibigyan kayo ng isang oras, 1 hour, last time. Tapos ang estudyante at mga trabador, naglaan sila 30 minutes lang. Hindi nila na-costume ang 1 hour. So meron silang 30 minutes pong natitira. Yung pong ginawa nila. Ito yung ginawa nila. Dahil 30 minutes lang sila nag-lunch. Maaga sila lumabas. Sabi ng teacher, ba't lumabas kayo? 4:30 sila lumalabas. Ba't lumabas? Kasi po, teacher, 12:30 po, hindi namin nag-lunch. Hanggang 12:30 lang. Hindi po namin na-costume hanggang 1 o'clock. Kaya po meron po may 30 minutes natitira. Nakuha niyo. Tama ba yung illustration ko? So,
alam niyo, ito ulitin ko. Sabi ng teacher, 1 hour. Pero ang ginawa ng mga estudyante ay 30 minutes lang sila ng lunch. Pero kaya meron silang natitirang 30 minutes. So yung 30 minutes na natitira, ginamit nila doon sa pag-uwi nila. Maaga silang umuwi. Sabi ng teacher, bakit kayo maaga umuwi? Kasi po, 30 minutes lang po kami nag-lunch. Hindi po namin ginamit ang 1 hour. Kaya gagamitin po namin ngayon. 4:30 po kami alas, instead na 5 o'clock. Oh. Dapat, gamitin nila lahat ng 1 hour. Tama? Di po dapat yun. Hello? Continuous dapat. Di pwede yun. Mali yun. Kaya po ito, ay continuous din. Hindi po nag-stop doon sa 69. Ano nangyari? Karamihan, at kami noon, ganun din mga tuturo, yung pong hanggang 69 lang. Tapos yung 1 week, yung pong verse 27, verse 26, verse 27, verse 26 and 27 ng Daniel, ay ngayon pa lang mangyayari. Para naputol. Cut siya. Andiyan pa tayo. Hindi po pwede yun. Kailangan, tuloy-tuloy po yung 70 week. Hindi po nakakat doon sa sinaim. Na ngayon pa lang mangyayari. Tumatango po yung isa. Yung iba, hindi tumatango. Ha? Yun po yung nangyari. Kaya po, kapatid, malinaw po, kailangan continuous po, walang cut yun. So, yung pong cut, na sinasabi ng karamihan ay ngayon pa lang, ngayon po yung Matthew 24. Pero sa atin ngayon, paniniwala natin, ito tuloy. Kaya po yung Matthew 24 ay nangyari na noong panahon nila. Yan, no? Kaya po ito, yung po cross, yan. Sige, may drop. Yung cross turo mo, yung po natirang 1 week, ay meron pong 3 na una, yung po 1 week, kalahati ng 7, ilan? Kalahati ng 7. 3 na. Yung po yung ministry ng Panginoon. 3 years siya nag-ministry at siya namatay. Kaya yung sabi ng verse 26, cut off, namatay siya. Na walang tumulong sa kanya, siya yung walang-wala. Yung nag-cut off siya, namatay siya. Okay? So, namatay siya, ay sa pagkalatan, Daniel 7:14, siya binigyan ng karyan. Siya naging hari. Meron siyang pamalaan. Kaya God, Jesus Christ, reigning when He died on the cross when He was ascended in heaven. Okay? Nag-great siya na bilang hari. Kaya siya nag-hari ngayon. Katasama tayo bilang tumagap kay Kristo. Yan, salamat. Yan, salamat na sum natin. So, yung pong tinap, para po natin tira, nandun po, ang mga Israel, ay patuloy pa rin silang nag-offer. Sabi lang napatay ni Kristo, tapos na ang Old Testament. Pero patuloy pa rin silang nag-offer, nag-sacrifice. Kaya binigay sila ng Panginoon. Now, 40 years, yung generation, so 40 years, nabigyan sila ng palugit. Di pa destroy. No? Nagkaroon ng overlapping, yung old and new. Meron yung new, pero mga Hudyo, karamihan, mga leaders, ay nag-over pa rin sila. Okay? So, hanggang dumating si Stephen, 33 AD, lalim. Ayun, Stephen. Si Binoto, di ba? Binoto. So, yung pong 40 years, hanggang 270 AD. So, tapos na si Daniel, 70 week. Pero nag-extend pa. Yung pala nagkaroon ng destruction of Jerusalem sa Matthew 24. Kaya po yung verse 27 ng B, desolation, yung pong baha, hindi po literal na baha,
kundi po yun ay bahan ng pag-destroy, pagwasak sa templo at nadamay yung mga leaders, nadamay yung maniniwala pa sa templo. Pero hindi po parusa para sa mga tao, kundi parusa ito, pagwasak sa templo. Yun po nangyari. Kaya kapatid, tayo yun, ang bagong templo, tayo yun, naghahari, kasama ni Kristo, at tayo ngayon, ang siyang bagong templo ng Panginoon. Tayo ngayon, ang karya ng Diyos at yung mga buhay sa mundo ito. Amen. Okay, palakpan natin pa Panginoon. Hallelujah. So, last, ating conclusion. Yeah, conclusion. Last slide. Okay. So, we must understand the past, present, and future to see the bigger picture of what God has prayed for our lives. So, pag maunawaan natin ang nakaraan, kasalukuyan at sa mga inarap, ay patuloy natin makalaman, makita sa batin ng salita para sa makita natin ang malaking picture ng Diyos sa ating mga buhay. Ay napakalaga po ang pagkala natin past, present, and future. Past, which is yung ating Matthew 24, Daniel, present, ang mensahe ng Panginoon sa atin, ay yung future, siya ay coming at new heaven and new earth. And then, we will see the bigger plan, bigger picture of God's plans in the people of God, in my life, regardless of who we are, what our situation is, status is sa ating mga buhay. Hindi po nakabase na mahirap siya, mayaman siya, nag-aral siya. Hindi po nakabase na tayo. May sakit siya, wala sa sakit. Meron siyang problema, circumstances. Wala po dyan. Kundi nakasalalay po ang magandang layunin picture ng Panginoon sa pagitan ng kanyang magandang layunin at plano sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin natin lahat, tagumpay! Sige, tagumpay! Tayo lahat! Tagumpay! Yes! Thank you, Lord. Okay. Pray ba naman? Alam po, medyo nag-overtime, hindi po medyo nag-overtime. Okay. Okay. Mahaba kasi. Amen. Sana lahat tayo pag-aralan po natin to. Napakahalaga po ng Daniel chapter 9 verses 24 to 27 kasi nga may kaugnayan nito sa prediction ng ating Panginoong Yesus sa Matthew chapter 24. Kaya sabi nga ni Pastor kanina, kung hindi mo naunawaan yung Daniel chapter 9, hindi mo rin maunawaan yung Matthew chapter 24. Okay? Karamihan po yung verse 27 ng Daniel chapter 9. Basahin ko lang po ulit. Ang sabi niya, ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Okay? Sa English, he will confirm a covenant with many for 1 week. Yun po yung 7 taon, 1 week. Yung pong 70 weeks of Daniel, yun po ay equivalent to 490 years. So sabi ni Pastor kanina, sa 483 years, natupad po yung from rebuilding of Jerusalem, hanggang dun sa nabaptize po si Jesus Christ. Pero may natitira pang 7 years. Okay? May natitira pang 7 years. Ganito po yon. Kung mabilisan lang po, pakita ko lang po yung 70 week of Daniel. Sige, next slide. Next slide muna. So ito po yung pinreach ni Pastor kanina. Next muna. Yan po. After 69 weeks, 70 week na. Tuloy-tuloy siya. Okay? Wala siyang gap. Okay? The Messiah will be cut off. Yun po yung sinabi sa verse 26 ba yun? Okay? Messiah will be cut off after 3.5 years. Sa gitna ng 7 years. Okay? Namatay ang Messiah. Ibig sabihin ng cut off, namatay. So yun po yung ating Panginoong Jesus. Siya po the Messiah, the Anointed One. So namatay siya after 3.5 years, kalagitnaan ng 69 to 70th week. Okay, kalagitnaan, yung kalagitnaan ng 7 years. Okay? So tuloy-tuloy po yung 69 to 70 noong panahong yon. Okay? Hanggang sa yung pong stoning of Stephen. Yung po yung 70th, pang 70th, na week.
Okay? Yung 7 years na natitira. Okay? Sa nakagisnan po nating katuruan, ito po yon, yung first slide. Ang ginawa po nila, okay, bago yung 70th week, yung panghuling week, no, 70th, yung panghuling week, mayroong gap. Ito daw po yung church age, yung kapanahunan natin. Kaya yung 7 years sa kanila, hindi pa nangyayari. Kaya nga naghahantay pa ng rapture, naghahantay ng great tribulation. Merong silang tinatawag na great parenthesis, yun po yung kalagitnaan. Nilagyan nila ng gap. At yun po yung panahon natin. Mula nung namatay si Kristo hanggang sa kapanahunan natin, church age. Diba? So ilang taon na po yung nakalipas, hindi pa nangyayari yung pang 70th week. Pero sa katunayan, kapag po sa Biblia sinabi ng Panginoon, halimbawa sa Babylonia, makakapture kayo o maaalipin kayo ng 70 years. Nangyari po yun. 70 years silang na yun po yung pinag-aaralan ni Daniel eh. Kaya nga po nananalangin siya, humihingi siya ng tawad para sa kanyang sarili, para sa kanyang bayan. Kasi malapit nang matapos yung 70 years na sinabi ni Jeremiah. Matatapos na silang masasakop ng Babylon. Pero dumating po si Angel Gabriel, hindi po yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya, mag-extend pa. 490 years. Bakit po? Kasi ang Israel, hindi siya nagsisi, hindi siya nagrebelde sa kabila. No, nasakop na sila ng Babylon, hindi pa niya na-realize na dahil sa kanyang kasalanan, kaya siya nahatulan, no? Nasakop ng Babylonia. Hindi pa rin po sila nagsisi. Sila ay patuloy na nagrebelde sa Diyos. Kaya ang sabi niya kay Daniel, ito yung timeline. Ito yung mangyayari. Ano po yung goal ng 70 weeks of Daniel? Para tapusin ang kasalanan. To end transgression and to bring righteousness. At yan po ay nangyari na nung namatay ang ating Panginoong Jesus. Nag-end na po ang kasalanan. Tayo po ngayon ay hindi na alipin ng kasalanan. Amen po ba? Hindi na tayo, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, tayo po na tumanggap sa Kanya ay naging matuwid na sa Kanyang harapan. Kaya Amen. tayo po ay karapat-dapat, kalugod-lugod, no, pleasing sa harapan ng Diyos dahil siya po ang naging pampalubag loob ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Amen. nga po, at the middle of the week, natapos na po ni Jesus Christ, no, ang pagliligtas, hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Yun nga lang po, hindi siya kinilala ng Israel. Ampay. Meron namang mga Israel na pinatatapos na niya ako. Meron namang mga Hudyo na tumanggap sa ating Panginoon, pero marami pa rin po ang hindi. Pero purihin po ang Diyos, tinuturo po niya sa atin ang ganitong katotohanan. Kapag po naunawaan natin ito, mapapalaya po tayo sa takot. Sabi nga ni Pastor, no, mare-replace ng hope, ng pag-asa, yung takot. Because we are no longer slaves of fear. Amen. Hindi na tayo alipin ng takot, hindi na tayo alipin ng pag-aalala. Kaya ka lang mag-aalala kung ikaw sa sarili mong paraan ang gumagawa ng solusyon. Pero kung magtitiwala tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa Kanyang mga pangako, talaga naman po ang takot ay mawawala sa buhay natin, kundi pag-asa, pagmamahal, kagalakan, kapayapaan ang mananatili Amen. sa ating mga Tagumpay. puso. Tagumpay! Balikan natin Amen. yung YouTube, Facebook, Yes. para ating papagyan muli, para lalo mo maging malinaw. Opo, panoorin po nating muli. Okay, para po God bless you. Pray tayo. tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na naihayag ngayong araw na ito. Alam namin na banal na Espiritu, kayo po ang nagtuturo sa amin at patuloy na magpapaliwanag sa aming puso't kaisipan, Panginoon, sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na po sa Book of Daniel, Book of Revelation, na hindi nasulat sa isang conventional way, Lord, kundi naisulat para sa mga tao na nabubuhay noon upang kanilang maunawaan. Kaya po sa aming mga mananampalataya na nabubuhay ngayon, Panginoon, hindi po para sa amin ang Matthew chapter 24, ang Revelation or ang Book of Daniel, but it has great effect and impact in our lives, Lord God, because we know you are already reigning in us, you are in us,
Ikaw ay sumasa amin, Panginoon, at mabubuhay kami, kasama ka namin habang buhay. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito. Papurihan ka at parangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.